Napakainit, pero bukod po sa pagtitipid sa kuryente, tipid-tipid din daw tayo sa tubig. Nagsimula na rin kasi bumaba ang level ng tubig sa ilang dam. Nakatutok si Julius Segovia. Ganito ang naging tagpo sa pila sa rasyon ng tubig noong July 2010 nang magkaroon ng water shortage sa Metro Manila. Ang mga residente nag-agawan na ng hose ng tubig. Dahil sa tagtuyot noon, napiga ang mga dam kabilang ng Angat. Ngayong tag-init na naman, hindi lang reserbang kuryente ang numinipis, pati supply ng tubig sa mga bahay-bahay nanganganib ding mabawasan. Kaya hindi na mapakali si Daisy kung paano magtitipid, lalo't parehong importante ang tubig at kuryente, lalo na kapag mainit. Pwede ka magtipid sa kuryente, ang tubig, hindi. Bakit to? Kasi babaho ka. Hindi ka pwedeng hindi maligo, magluto, inom. Maliban sa Caliraya Dam sa Laguna, nasa normal level pa ang 4 pang dam sa Luzon, kabilang ng Angat Dam sa Bulacan na nagsusupply ng tubig sa Metro Manila. Sa pinakahuling tala, nasa 190.47 meters ang water level ng Angat. Malayo-layo pa sa below normal operating level na 180 meters. Pero kapansin-pansing wala pang 4 na buwan mula nung Disyembre. 20 meters na agad ang ibinaba nito. Kaya ayaw pakampante ng Napocor. Kahit pa raw sinabi na ng Pag-asa na normal na init lang ang mararanasan natin ngayong tag-init. Kailangan pa rin paghandaan natin, no? Dahil alam naman natin na napakatindi ng init dito sa Pilipinas. We enjoin the people na sana magtulong-tulong tayo sa pagtitipid sa tubig. Noong Enero pa nagsimula ang National Water Resources Board o NWRB na unti-unting bawasan ng water allocation nito sa mga bahay-bahay. Kasunod ito ng unang abiso ng Pag-asa na baka makaranas ng El Nino ang bansa sa huling bahagi ng taon. Magkakaroon kasi ng adjustment ng mga sa facility, mga number of hours of water service. Yung pagkakaroon ng water shortage this summer, wala talaga. Palagay ko wala. Kaunting kaunting bawas lang. Pinawi naman ng National Water Resources Board ang pangamba ng publiko na maulit ang nangyaring kakulangan sa supply ng tubig noong 2010 kung kailan mahabang oras nating naranasan ng mga water interruption. Kaya napilitan ng magrasyon ng tubig ang 2 water companies noon. Pero iba ang basa ng pamunuan ng Lamesa Dam. Sa Angat Dam din umaasa ang Lamesa Dam na kinukuhanan din ng supply ng 2 water companies na isinusupply naman sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Pwedeng magkaroon ng rationing ng tubig or scheduling ng distribution. Kung magtutuloy-tuloy? Kung magtutuloy yung decrease ng lamesa, which is talagang magtutuloy-tuloy naman kasi mainit eh. So yung evaporation tuloy-tuloy yun. Dahil ginagamit din sa power generation ng Angat Dam, apektado pati supply ng kuryente. Kung dati 118 megawatts ng kuryente ang nasusupply nito sa grid, ngayong bumaba na ang water level sa dam. 26 megawatts lang ang kaya nitong power supply. Ang Mindanao rin na umaasa sa mga hydroelectric power plant, bawas na rin ang supply ng kuryente dahil sa matinding init. Ang full capacity ng Agus Pulangi plant na 750 megawatts, ngayon 604 megawatts na lang. Kapag summer kasi talaga naapektuhan talaga yung water elevation, so naapektuhan talaga yung generation of electricity. Julius Segovia, nakatutok, 24 oras.